Sa maliit na bayan ng San Mateo, lahat ay naghahanda para sa kasal ni Juan at Maria. Sa loob ng makalumang simbahan, napuno ng aliwalas at pag-asa ang hangin habang ang mga kaibigan at pamilya ay nakatingin sa magkasintahang nakatayo sa altar, hawak kamay, at inaabangan ang panunumpa ng kanilang pag-iibigan. Juan at Maria, kayo'y narito ngayon upang panghawakan ang inyong pangako sa isa't isa. Bago pa man masimulan ang mga panunumpa, isang malamig at nakapangingilabot na boses ang umalingaw-ngaw mula sa likuran ng simbahan. Itigil ang kasal. Nagulat ang lahat at sabay-sabay na lumingon. Sa pintuan ng simbahan ay nakatayo ang isang matandang babae, maputla, at nakasuot ng lumang damit na tila nababalot ng alikabok at kamatayan. Ang kanyang mga mata ay parang nagliliyab sa galit, at ang kanyang mga labi ay nanginginig. Ang taong kaharap mo ngayon, siya ang taong pumatay sa'yo. Nagtaka si Juan at Maria. Nagkatitigan silang dalawa. Hindi alam kung paano magre-react sa sinabi ng matanda. Sino siya, Juan? Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala, Maria. Hindi ko alam kung sino siya. Nilapitan ng matandang babae ang altar. Ang mga mata nito ay nanlilisik na nakatingin sa dalawa. Hindi nyo ba natatandaan? Nakalimutan nyo na ba? Ikaw ang siyang nagdala ng kapahamakan sa kanya. Naguguluhan si Juan, pero buo ang loob niya at itinatanggi ang akusasyon. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ako ang taong tinutukoy mo. Pero patuloy na bumubulong ang matanda sa isang malamig at mababang boses na para bang mayroong itinatagong lihim. Hindi nyo alam kung ano ang nag-aantay sa inyong dalawa. Kayong mag-asawa ay laging magkasama, pero hindi kailanman magiging masaya. Kasabay ng kanyang huling salita, naglaho siya sa ere, parang usok na hinipan ng hangin. Natigilan ang lahat. Ang kasal ay muling nagsimula, pero ang bawat isa ay nagdadalawang isip. Nang matapos ang seremonya, nag-usap silang dalawa. Maria, kilala mo ba ang babaeng iyon? May nasabi ba sa'yo ang pamilya mo tungkol sa kanya? Wala akong alam, Juan. Ang alam ko lang, kasama siya sa mga kakilalang wala sa lista natin. Dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari, isang takot ang bumalot sa kanilang pagsasama. Ilang gabi ang lumipas at nagsimula ng magpakita ang mga nakakakilabot na pangitain kay Juan. Isang gabi, bigla siyang nagising na tila may mabigat na bagay sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya sa salamin, hindi niya nakita ang sarili. Sa halip, nakita niya si Maria, patay, duguan, at nakatitig ang malamig nitong mga mata sa kanya. Maria! Bakit kita nakikita sa salamin? Bakit ka duguan? Nagising si Maria sa sigaw ng kanyang asawa, nagtataka at natatakot. Anong nangyari, Juan? Anong nakita mo? Ikaw! Ikaw ang nakita ko sa salamin! Patay! Para kang bangkay! Baka panaginip lang yan, Juan. Siguro naaalala mo lang yung matandang babae. Hindi makapaniwala si Juan, ngunit sinubukan niyang limutin ang nangyari. Subalit sa bawat gabi, bumabalik ang parehong bangungot. Paulit-ulit siyang nagigising, napawis at nanginginig habang naririnig ang boses ng matanda sa kanyang isipan. Itigil ang kasal. Ang taong kaharap mo ngayon, siya ang taong pumatay sa'yo. Hanggang sa isang araw, hindi na niya matiis ang mga nangyayari. Bumalik siya sa simbahan para magtanong tungkol sa matanda. Nakipag-usap siya sa mga pari, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam tungkol sa babaeng kanyang inilarawan. Padre, wala po bang matandang babae na sumali sa seremonya namin noon? Siya po yung pumasok at tumigil sa kasal namin. Walang sino mang pumasok dito, Juan. Wala rin kaming nakikitang matanda na nakasalubong ninyo. Baka ito'y isang sumpa o babala.
Hindi nagtagal, unti-unting nawawala sa sariling bait si Juan. Sa tuwing isinasara niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang matanda, ang mga matang nanlilisik sa galit, at ang salitang pumatay. Dumating ang araw na hindi na siya makatulog sa takot, at si Maria mismo ay natatakot na rin sa nagiging pag-uugali ni Juan. Juan, kailangan na nating magpatingin. Hindi na normal ang mga pangitain mo. Baka may sakit ka na kailangan gamutin. Ngunit hindi sumang-ayon si Juan. Maria, alam kong may koneksyon tayo sa matandang iyon. Parang may malalim na kasaysayan tayo at hindi ko alam kung paano, pero alam kong hindi ako baliw. Hanggang sa isang gabi, nagising si Maria na wala na si Juan sa tabi niya. Nahanap niya ito sa altar ng kanilang tahanan. Hawak-hawak ang isang lumang larawan na hindi niya alam kung saan nanggaling. Ang larawan ay naglalaman ng isang magkasintahang babae at lalaking may malalalim na mata at tila mga bangkay. Juan, anong ginagawa mo dito? Sino ang nasa larawan? Maria, ako ang lalaki sa larawan at ikaw ang babae rito. Tayo ang nasa nakaraan. Tayo ang pinatay ng matanda. At sa huling sandaling iyon, nalaman nilang sila ang pinagtagpo ng masamang kapalaran. Ang kanilang mga kaluluwa ay tila binihag ng nakaraang kasaysayan, at ang matandang babae ay naroroon upang paalalahanan silang hindi nila matatakkasan ang nakaraan. Sa isang iglap, naramdaman nilang bumabalik sila sa mismong simbahan, sa mismong eksena noong kasal nila. Ngunit ang mga tao'y walang kagalakan at ang simbahan ay tila napuno ng mga anino. Habang nagkatitigan sila, alam nilang hindi na sila kailanman makakaalis sa sumpa ng kanilang nakaraan. At muli nilang narinig ang malamig na boses na iyon na bumubulong. Ang taong kaharap mo ngayon, siya ang taong pumatay sa'yo. Handa ka na bang harapin ang iyong takot? Ipadala ang iyong kwento at sama-sama nating dalhin ito sa loob ng Kadiliman Horror Stories.